Ngayon po, hingin muna natin ang opinyon ng ating mga kagalang-galang na trio tagapayo. Dr. Love, June Banaag, kayo po muna. Salamat, Mama Carla. Alam niyo, ayokong paniwalaan na dahil merong nagsabi na ang inyong paninda ay panis, mabaho, whatever, kung anumang paninira. I'm speaking as a consumer. Ako po'y nagsasalita bilang isang consumer. Kahit anong paninira ang gawin na madinig ng mga tenga ko sa mga tao, hindi ako maniniwala kung natikman ko yung luto nyo. Ako magsasabi. Kasi ibang lasa nila dun sa panlasa ko. Ako magsasabi at hindi ako lalayo sa inyo kung kontento ako doon sa inyong produkto. Okay? So, miski paanong paninira ang gawin niya, hindi maapektuhan kayo dahil kaming consumer mismo ang magdidesisyon. Ang pinipili po namin ng mga consumers, mura, masarap, malinis. Yan. Pag mura nga, masarap nga, pero puro langaw, hindi ako pupunta ron. Okay? Kung siya nagbaba ng presyo, nasa kanya po yun. Kung hindi siya malulugi dun sa presyo niya, marketing strategy niya yun eh. Karapatan niya yun. Ngayon, huwag niyo pong isisi sa kanya kasi merong mga consumers na katulad ko. Pupunta dun sa isang tindahan, makikipagtsikahan kay Julian, hoping that madadagdagan yung kanin ko, malalagyan ng konting sarsa, at bibigyan ako ng eksang sabaw. Sisiraan ko yung kabilang tindahan para lang doon sa ganun. Meron nung ganung tao, no? Para lang feeling close kay Julian. Pero hindi yun ang kailangan kong kliyente. Ang kailangan kong kliyente yung magiging loyal sa akin. Para maging loyal sa iyo ang customer mo, malinis, mura, at saka masarap, no? Umisip po kayo ng paraan kung paano nyo matatalo yung kanyang... Ganun ang competition. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Dr. Camille. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sa marketing, napakaraming strategy yan, lalo na sa pricing. Unang-una, dahil kasi kayo nag-uumpisa, meron tayong tinatawag para kayo ay makakuha talaga ng customer. Ang tawag doon ay penetration pricing. So, para maka-penetrate kayo sa kompetisyon, dun sa mga kalaban nyo, you penetrate yung marketing, yung sa market na yon, magbibigay ka ng sarili mong presyo. Kaya sasabihin mo, ay, kami nag-o-offer kami ng 10% discount or 20% discount. Tapos, syempre, ay, may 20% discount. Subok, ganon. Ngayon, meron din tayong tinatawag yung EDLP. Ano yung EDLP? Everyday Low Price Strategy. Diba? Siyempre, no, kung everyday low price, sa tingin nyo, lalo na sa panahon ngayon, hindi nyo kakagatin yun. Siyempre, gustong-gusto natin yun. Dahil kasi iba sa, ako maulam akong tao, pero meron akong nakikita na konti lang yung ulam, pero ang daming kanin. Diba? Kaya iba, basta merong ganong klase, ay, masarap yung ulam nila. Tapos so order ng hindi lang extra rice, pero talagang triple rice. So nakikita nyo na ang daming klaseng strategy. Lahat ng ganyang klaseng marketing strategy, pinag-aaralan yan. Pero dahil sabihin natin, hindi ibig sabihin porke nagkakarinderya tayo, hindi natin papag-aralan yan. Unang-una, yung skill natin na nakakapagluto tayo ng masarap na pagkain, importante yan. Pangalawa, importante din sa mga nagluluto, alam nyo, yung inyong taste buds. Bakit? Kasi baka mamaya sobrang inom ng alcohol o kaya naninigarilyo kayo, namamatay yung taste buds nyo, mali na yung panlasa nyo. So talagang sana maintindihan natin, napaka-importante ng panlasa. At sa ating mga Pinoy, yung iba, sa spaghetti na lang, merong iba ang gusto medyo maasim ng konti. Pag tayong Pinoy, gusto natin matamis yung spaghetti. So, hindi ibig sabihin na pare-parehas tayo ng panlasa.
kung papaano natin mahuhuli ang panlasa ng ating mga suki at customers, importante yon. At higit sa lahat, alam nyo, talagang pagdating sa ganyan, kahit na tayo karinderya at hindi kayo nagsasubmit sa sanitation permits na kinakailangan sa mga ganyan, panatilihin nating malinis. Okay. Ha? So, sana magkasundo kayo at sana, Baby Lou, magkaroon pa ng pagkakataon na magkaroon ka ng puhunan, umpisahan natin sa maliit. Hindi ibig sabihin kailangan meron kang 10,000 para mag-start. Kinakailangan natin, umpisahan natin kahit sila ulam, kayo merienda. Pag merienda, hindi nila tinda yun eh. So, tsak, penetrated yung tindahan ng puro sa merienda. Kakagatin yan. Yes, pwedeng magkaiba para may options at meron ding mga pagpipilian. Oo. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman, Attorney Lorna, may pahabol. Konting pahabol lang, Dapat meron tayong tinatawag na sinasabi natin na good manners, no? Huwag nating siraan ang kapwa natin. Gumaling tayo. Okay. Dapat malago ang negosyo natin dahil sa quality ng serbisyo natin, masarap ang pagkain. So, number 1. Number 2, ang advice ko sa inyo branding. Ano ibig sabihin ng branding? Hanap kayo ng specialty doon para doon sila pupunta para sa specialty noon. Huwag kayong, yung ginagawa kasi ng mga iba, pag minudo yung pagkain sa kabila, minudo rin. Walang choice, no? Minudo. Isipin nyo, ano ang best seller namin? Wag mo lang gayahin yung recipe nila. Gumawa ka ng sarili mo, malay mo, merienda kasi nagsara ka na, mag-umpisa ka ng maliit muna. Merienda, halo-halo, palitaw, ensemada, mga ganyan. Para sabihin niya, oy, punta ka doon kayo kumuha ng dessert. Di masaya. Tama! Wow, maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.